Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 2 ng semis sa pagitan ng San Miguel Beermen kontra sa koponan ng Barangay Ginebra. Ang game na to masasabi ko sa pinakamagandang game ngayong conference sa lahat ng teams. Kung hindi man ito ang pinakamaganda, isa ito sa pinakamagandang game na nangyari ngayong conference. Ngayon mga ropa, talakayan at pag-usapan natin ang naging diskarte dito ng San Miguel Beermen sa overtime, kung paano at bakit nila nakuha ang panalo sa Barangay Ginebra sa isang crucial na Game 2. Ito ang game analysis at breakdown. Simulan na natin. Okay, game. So bago nga mag-overtime mga ropa, magkabilang heroic moments ang ginawa ng magkabilang players sa dalawang koponan. Nandito yung epic 4-point shot na ginawa ni CJ Perez para lumamang sila ng dalawa sa huling segundo ng laro. At nandito din naman yung awesome free throws na ginawa ni Maverick Amnisi para itabla ang game sa score na 110 para mag-overtime ang laro. Ngayon mga ropa, overtime na. Nagsimula sa score na all 110 ng overtime. Pag-usapan muna natin ang matchup ng dalawang koponan at ang mga players na kanilang pinasok dito sa overtime. Itong mga players na to na magkabilang koponan ang pagdikdikan na talaga nila. So ang matchup dito, Scottie Thompson kontra kay CJ Perez, Junmar Pardo kontra kay Japet Aguilar, at ang dalawang import ang nagbabantayan, Justin Brownlee kontra kay EJ Anosike, former FEU Tamaraw sa si RJ Barrientos sa Terence Romeo, at si Marcio Lassiter at Stephen Holt ang nagbabantayan. Ang gaganda ng pinapakitang matchup dito ng dalawang magkabilang koponan dito sa may overtime. Kung titignan natin ang lineup na ito, talagang parehas silang powerhouse team. Pero ang first basket dito sa overtime, nakuha na koponan ng Barangay Ginebra. Sumalaksak dito si Scottie Thompson at inatake niya ang depensa ni CJ Perez. Dahil bagyang naiwan ni Scottie Thompson dito ang depensa ni CJ Perez, kaya nag-close out dito si Junmar Pardo. Kaya ang unang ginawa at naisip ni Scottie Thompson dyan ay papasahan niya si Japet Aguilar dito dahil nag-close out sa kanya si Junmar Pardo. Pero hindi naging madali ang pasa niya ni Scottie Thompson dahil malaki si Junmar Pardo kaysa sa kanya. Kaya medyo mabagal at delay yung pasa niya dito kay Japet Aguilar. At dahil dito naka-close out ulit si Junmar Pardo kay Japet Aguilar dito sa mid-range jumper na to. Pero pagkatira ni Japet Aguilar dito, pansinin natin si Scottie Thompson. Grabe yung lakas ng pangangatawan para ma-box out niya si CJ Perez dito sa play na to. Hindi nakapwesto sa kanya si CJ Perez sa ilalim, kaya ang tendency sa kanya bumagsak ang bola para makuha niya ang rebound. Kahit si Junmar Pardo mga ropa, hindi nakuha ang rebound dyan sa pagkakataon na yan. Dahil sa effort dito ni Scottie Thompson, nakuha niya dyan ang putback. At ang nangyari dyan, basket interference kay Junmar Pardo, easy 2 points para kay Scottie. Sa kabilang banda, possession naman ng San Miguel Beermen, 114 to 112 ang score. At para sa akin, ito ang pinakamagandang ginawa ni Coach Jorge Gallen, ang magtiwala siya sa isang TR7. Take note mga ropa, babad na babad si Terence Romeo dito sa Game 2. Disclaimer lang mga ropa, usually kasi si Chris Ross ang binababad ni Coach Jorge Gallen, nakatambalan ni CJ Perez dito sa may backcourt. Pero dito sa Game 2, nagtiwala siya sa isang Terence Romeo at binabad niya ito sa buong game, kung kaya't ang resulta, ang laki ng pinunto si Terence Romeo dito sa Game 2. At honestly speaking, si Terence Romeo talaga ang naging main factor kung bakit nanalo ang koponan ng San Miguel Beermen kontra sa koponan ng Barangay Ginebra dito sa Game 2. At dito sa possession na to, isolation si TR7 kontra kay RJ Barrientos. Iwan ang depensa dito ni RJ Barrientos. Pwede nga ipasa ni TR7 ang bola dyan kay CJ Perez dahil medyo na-attract niya ang depensa dito ni Stephen Holt, pero di na ginawa ni TR7 yan dahil kayang-kaya niyang gumawa ng kanyang sariling tira. At ganun nga ang ginawa niya dito, mid-range jumper. Hindi gaano nakasabay sa depensa si RJ Barrientos dito, kaya naitira ni TR7 ang bola. Ang nangyari pa nga dito, lucky bounce dahil tumalbog at pumasok, easy 2 points para kay TR7, basket is good. Tabla ang talaan mga ropa. The next play, bola naman ng Barangay Ginebra. Si Scottie Thompson na ang nagmando dito sa ibabaw. Nagset ng screen dito si Justin Brownlee, pero hindi nag-double team dito ang koponan ng San Miguel Beermen at nag-stay si CJ Perez dito kay JB32. Ito pa ang isa sa kapansin-pansin na adjustment na ginawa ni Coach Jorge Gallen dito sa Barangay Ginebra. Noong Game 1 kasi pag nag-set ng screen dito si Justin Brownlee sa may ibabaw, nagdo-double team sila dun sa nagmamando ng bola. Pero ngayon, hinahayaan na nila yung nagmamando ng bola, at kapag si Justin Brownlee na ang nag-screen, hindi na nila iniiwanan ito, katulad ng ginawa ni CJ Perez dito. Nakapenetrate naman sa depensa dito si Scottie Thompson at natrack niya rin ang depensa dito ni Junmar Pardo na siyang dumedepensa kay Japet Aguilar, kaya naipasa niya ang bola dyan kay Japet Aguilar. Pero good close out naman kay EJ Anosike. Ang nakatulog sa depensa dito para sa San Miguel Beermen ay si Marcio Lassiter dahil nakatingin siya dito kay Japet Aguilar na pinasa na ang bola kay Stephen Holt na binabantayan niya. Ang tendency, quick release
at mabilis na tumira to si Stephen Holt. Shooter pa sa may 3-pointer. Open na open yan, kaya ipupol niya yan. Easy money para kay Stephen Holt. Basket is good. Abante ang Barangay Ginebra sa score na 117-114. Tuwang-tuwa dito ang mga fans ng Ginebra, pero pinutol agad yan ni TR7. Nag-set ng screen dito ang import na si EJ Anosike dito sa may taas. Napansin ko rin na nag-adjust sa depensa ang koponan ng Barangay Ginebra dito. From man-to-man defense, nag-zone defense sila kung saan si Justin Brownlee ang nasa gitna. Kaya ang tendency dito, hindi siya nakadikit kay Terence Romeo nung nag-screen na si EJ Anosike dito sa may ibabaw. Nag-stay lang si JB32 dito sa may gitna, kaya open na open si Terence Romeo dito nung miscreen si EJ Anosike. Dahil open yan, may killer instinct ito si Terence Romeo, pinukol niya na yan. Walang bantay, no problem, easy money, basket is good para kay TR7. Tabla ang score, 117-117. Nakakuha pa ng stop dyan ng San Miguel Beermen, kaya sa kanila ulit ang possession. Sa possession na to ng San Miguel Beermen, well executed ang kanilang ginawa dito. Dahil zone defense ang minapatupad dito ng Barangay Ginebra, binigay nila ang bola dyan kay Junmar Pardo sa may poste. Ang pangunahing purpose ng pagposte ni Junmar Pardo dito nang hindi siya kumakaldag, nakatayo lang siya dyan, ay para basahin at lituhin ang depensa ng Barangay Ginebra. Dito nakaset ng screen si EJ Anosike sa may ibabaw. Tumakbo si Marcio Lassiter doon sa may right side. Si Marcio Lassiter ang nagsilbing decoy dito ng San Miguel Beermen. Akala ni Scottie Thompson dyan, si Marcio Lassiter ang magiging receiver ng pasa ni Junmar Pardo. Pero si TR7 tumakbo rin dito. Pero dahil may screen na nakaset dito kay EJ Anosike, nabarahan ng bahagya ang magko-close out na si Stephen Holt. Pero kung ang ginawa ni Scottie Thompson dito na lang siya umarap kay Terence Romeo, hindi siya nailang doon sa takbo ni Marcio Lassiter. Mas mabilis sana siyang makaka-close out dito kay TR7. Pero nangyari na ang nangyari. Nauli si Stephen Holt ng close out, open 4-point shot kay TR7. Mainit si TR7 sa larong to, killer instinct kumbaga. Kaya nakuha niya ang 4-point shot na yan, no problem, easy money para kay TR7. 121-117 ang score, lamang ko na ng San Miguel. Nakakuha na naman ang stop dito ang San Miguel Beermen, kaya bola na naman nila. Again, nag-set na naman ng high screen dito si EJ Anosike, this time kay Marcio Lassiter naman. Sa pagkakataong to, binuwag na ng Barangay Ginebra ang kanilang zone defense at bumalik na sila sa man-to-man defense. Pero dito, pinagbayad agad sila ni Marcio Lassiter sa depensa. Pagka-screen ni EJ Anosike dyan, si Justin Brownlee nandito na naman sa drop defense. Okay na okay, saktong-sakto sana tong drop defense si Justin Brownlee na to mga ropa. Pero nakapaling siya doon sa may left side. Kaya ang tendency, hindi siya nakaharang dyan sa dadaanan ni Marcio Lassiter. Nakatawid si Marcio Lassiter dyan sa depensa ni Justin Brownlee. Nakahabol naman si Justin Brownlee dyan, pero medyo nahuli na ang lahat. Dahil naka-open lane na si Marcio dyan para i-teardrop sa bola. Basket is good para kay Super Marcio. At dito, bumawi naman si Justin Brownlee sa Ginebra. High screen dito ng Barangay at ginamit ni Justin Brownlee yan. Ang tendency dito na pa-switch ng depensa ang San Miguel Beermen. Naka-drop defense dito si Junmar Pardo, pero mas mabilis si Justin Brownlee kay Junmar. Mismatch ang matchup na yan. Kaya kahit naka-drop defense si Junmar Pardo, nagawa pa ring iwan ni Justin Brownlee si Junmar Pardo dyan para magdire-diretso sa ring. Easy 2 points para kay JB32. At dito mga ropa, nagtaka ako bakit bumalik sa zone defense sa kubunan ng Barangay Ginebra. Nakita naman natin na hindi to effective sa offense ng San Miguel Beermen. Bumuhos nga ang offense ng San Miguel Beermen nung nag-zone defense sila. At ngayon, another zone defense na naman ang ginawa ni Coach Tim Cone. Ang tendency, same play ulit ng San Miguel Beermen. Nakaposte dito si Junmar Pardo. Pero take note, wala siyang balak na kaldagin at pasukin dyan ang depensa ng Barangay Ginebra dahil naka-zone defense yan. Ang purpose lang ng pagpwesto niya dyan ay para ispatan ng kanyang mga kampe kung sinong open at kung sino ang kakat. Sa pagkakataong to, kung kanina si Marcio Lassiter ang naging decoy ng San Miguel Beermen, ngayon si TR7 naman ang decoy. Tumakbo dito si TR7, mistulan siyang kakat, at ang recipient naman ang pasa dito ni Junmar Pardo, si Marcio Lassiter naman. Kumbaga, nagpalit ng position si TR7 at si Marcio. Effective na decoy si TR7 dito dahil na-attract niya ang depensa ng Barangay Ginebra. Nung nakita ni Junmar Pardo to, pinasa niya agad ang bola kay Marcio Lassiter. Nakahabol naman ang depensa niya ng Barangay Ginebra. Pero enough yung space na nagawa ni TR7 as a decoy para maitira ni Marcio Lassiter ang 3-pointer. Kaya basket is good, 126-120 ang score. Humigit 1 minuto na lang natitira sa game. Medyo tumamlay na ang fans ng Barangay Ginebra dito dahil lumamang na ang kubunan ng San Miguel Beermen. Pero never say die pa rin ang kubunan ng Barangay. Dahil penetration ni Stephen Holt dito, open nga siya dyan sa may 3-pointer, pwede niyang itira. Pero hindi niya finors ang issue. Nagdesisyon siyang ipasa kay Maverick Amnisi sa may corner 3 points ang bola. Di naman siya binigo ni Maverick Amnisi dyan, no problem, basket is good para kay Maverick. 126-123 ang score, tatlo ang kalamangan ng San Miguel Beermen. Pero ang ending dito mga ropa, nakakuha ng stop ang kubunan ng San Miguel Beermen para pigilan na ang paghabol ng Barangay Ginebra.
Ginebra. Sinubukan pa ni Justin Brownlee na mag 4-point shot dito pero mintes ang kanyang tira. Tapos ang game sa score na 131-125 panalo ang San Miguel Beermen sa game 2. Napaka-crucial ng pagbabat ni Coach Jorge Gallen kay TR7. Imbes na gamitin niya si Chris Ross o ano kaya si Chris Rosales, nagtiwala siya sa kakayahan ni Terence Romeo. Take note mga ropa, malakas si Junmar Pardo at si Anosige sa ilalim. Doon ang production ng points ng San Miguel Beermen. Pero pag inalat sila, sino na ang tatakbuhan nila? Ngayon, meron silang Terence Romeo na ginamit ni Coach Jorge Gallen na nagbigay sa kanila ng firepower dito sa game 2 at killer instinct. At ang napaka-importante dyan, yung hot shooting sa outside ni TR7. Ngayon, hindi lang sa paint dapat bantayan ang kupunan ng San Miguel Beermen, pati na rin sa outside dahil yan kay Terence Romeo. Kayo mga ropa, ano masasabi nyo sa naging diskarte ni Coach Jorge Gallen dito sa may game 2? Gagamitin niya kaya ulit to sa game 3? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion mga ropa, magkwentuhan tayo.